isa na namang Victorious Church Anniversary ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At ang JCL Church ay 3 years old na. Amen? Amen. At nawa, marami pang church anniversaries ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Not only in 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, kundi hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay nananatiling nakatayo ang church na ito. Amen? Amen. Maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang supports, prayers, financially, materially, at pag-attend and efforts. You know who you are. Amen? Amen. And may God bless you in return. And sa bawat church anniversaries natin ay hindi talaga nawawala yung mga nagpapa-water baptism. Kaya welcome to the family. Wala sila Sister Ana and Sister Candy. Andito ngayon si Bro Edward. Amen? Praise God. Okay, ang ating babahagi sa inyo ngayon is anong pangalan ng church natin? Ano yun? GCL stands for? Jesus Christ. Okay, yan po ang aking babahagi sa inyo ngayon. Jesus Christ, the Liberator. Si Jesu Cristo ang tagapagpalaya. And our key verse can be read in John chapter 8 verse 36. It says, ayun, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung sa Tagalog, kung palalayain kayo ng anak, tunay na magiging malaya kayo. Okay, anong mapapansin nyo sa logo or picture dito sa ating harapan? Yan o. Okay, dito. Dito rin no. Ano yung mapapansin nyo dyan sa ating logo or picture? Cross and chain. Cross and chain. Okay, ano yung Tagalog ng chain? Kadena. Kadena o tanikala. Okay. Napakahalaga na maunawaan natin ito mga kapatid. Kasi ang name mismo ng ating church is Jesus Christ, the Liberator. Amen? Ang chain o kadena ay panggapos. At kapag ang isang tao ay nakagapos, kahit anong gawin niya ay hindi siya makakawala doon. Lalo na kadena yon. Ano po? Yung mga movies lang natin napapanood, yung mga tao talagang pinipigtas ba? Ang Tagalog nun? Yung kadena, ano? Pero in reality, ang isang normal na tao, hindi natin yon kayang putulin by our own strength. Tama po ba? Amen. Amen? So, kahit pa siguro gamitin ng isang tao ang buong lakas niya, ay hindi niya mapuputol ang chain o kadena. Ngayon, pagdating sa spiritual na kahulugan nito, chain symbolizes sins. Maliwanag? Ang chain o kadena ay sumisimbolo sa mga kasalanan na siyang gumagapos sa tao, including demonic forces, heresy, ano yung heresy? Mga maling aral at maling paniniwala. Again, kahit anong gawin ng isang tao ay hindi siya makakalaya o makakawala sa mga ito. Kundi pabalik-balik lamang siya sa mga ito at yan ay napakahirap na sitwasyon. Kaya kailangan talaga natin ng isang liberator. Ano yung liberator? Tagapagpalaya. Amen? Kaya huwag tayong mawalan ng hope o pag-asa. The good news is, ang isang makikita natin dito sa picture or logo, ano yung isa? Ang cross. Di ba? Yung cross. At kung mapapansin nyo yung cross, ay pinutol o winasak niya yung chain o kadena na sumisimbolo sa mga kasalanan, demonic forces at mga maling paniniwala. And the cross ay sumisimbolo naman sa pagkabayubay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang ino-offer namin sa inyo mga kapatid, walang iba kundi si Jesus. Amen? Hindi namin sinasabi sa inyo na magtiwala ka lamang sa iyong sariling kakayanan o kaya sa iyong sarili. At ilang beses ko nababanggit kung ano ang pinakamalaking problema ng tao. Ano yon? Sin. Buti walang nagsabi ng pera. Okay, ano yung pinakamalaking problema ng tao? Kasalanan. Amen. Walang iba kundi ang sin o kasalanan. Okay, Romans chapter 6 verse 23, it says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Binibigyang diin ng talatang ito ang kaibahan sa pagitan ng mga kahihinatnan, ano yung kahihinatnan or consequences
ng kasalanan na humahantong saan? Sa kamatayan. Na sinasabi sa ating talata, for the wages of sin is death. At ng biyaya ng Diyos or the grace of God na nag-o-offer ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinasabi sa ating scripture, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Again, ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Amen? At ang kamatayan na ito ay hindi lamang kamatayan sa physical, kundi kamatayan sa spiritual. Revelations chapter 20 verse 14, it says, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Dapat matakot tayo dyan sa second death. Amen? O ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ano yon? Ang dagat-dagatang apoy. Wala nang buhay doon kasi wala si Jesus doon. And that is totally separation from God. Balik tayo sa napakalaking problema ng tao kanina. Hindi yan pera, ha? Ano yon? Sin. Sin o kasalanan. Amen? At tignan natin ang tanging solusyon sa napakalaking problema ng tao na kailanman ay hindi natin ito masosolusyonan at hindi natin ito mababayaran. Okay, ano sinasabi sa John chapter 3 verse 16? It says, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya napakahalaga na sampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Lalong-lalo na yung kanyang ginawa sa krus. At yan ang tanging solusyon sa napakalaking problema ng tao, which is sins o kasalanan. Amen. Remember, mayroon tayong security, assurance, and eternal life sa Panginoong Hesukristo. Amen? Anong pipiliin nyo? Yung chain o yung cross? Cross. Praise God. Hindi lang yan. Kayang-kayang baguhin ng Panginoong Hesukristo kapag susunod tayo sa Kanya ang ating buhay at pamumuhay. Amen? Amen. Dahil siya is the light o ilaw ng sanlibutan. John chapter 8 verse 12, sabi ni Jesus, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen? Amen. Okay, what is liberator? Ano ang tagapagpalaya? What is liberator? Ano ang tagapagpalaya? Baka tinatanong kayo, saan ka nag-church? Doon po sa JCL. Ano yung JCL? Jesus Christ the Liberator. Ano yung liberator? Tagapagpalaya. Tinagalog nyo lang. Ano po? Praise God. According to dictionary, liberator means a person who liberates a person or place from imprisonment or oppression. Tagalogin natin. Ang liberator o tagapagpalaya ay isang taong nagpapalaya sa isang tao o lugar mula sa pagkakabihag o pang-aapi. Maliwanag? Okay, what is liberator? Palaya ng mga tao. Amen. Amen. Persons that sets free from captivity. Okay, pero hindi ko sinasabi na tao si Jesus dito, ha? Amen? Okay, and that is exactly what the Lord Jesus did. Siya ay nagpapalaya or liberates a person mula sa pagkakakulong, pagkakagapos o pagkakaalipin ng tao, at ang gumagapos sa tao ay ang mga kasalanan. Amen? Demonic forces at mga maling paniniwala. At tayo mismo ay pinalaya niya sa mga ito. Amen? Ano po, nakakatuwa ang ating Panginoon? Amen. Praise God? Amen. Kaya may hope o pag-asa sa tagapagpalaya. Sino yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. At kung titignan natin ang synonyms ng word na liberator, is rescuer, savior, deliverer, and Messiah. At yan ay tumutukoy lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Mas malinaw na? Amen. Amen. Balikan nga natin ang ating key verse in John chapter 8 verse 36. Anong sabi doon? So if the Son refers to Jesus, sets you free, you will be free indeed. Kung sa Tagalog, kung palalayain kayo ng anak na tumutukoy kay Jesus, tunay na magiging malaya kayo. Amen? Remember,
True freedom is found only in Jesus. Amen? Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang kay Jesus. At hindi ba napakasaya at napakasarap ang maging tunay na malaya? Amen? Can you imagine na naka-imprison o nakakulong ka o nakagapos ka sa kadena na sa madilim na pamumuhay o naaalipin ng isang bagay at napaka-imposibleng makawala sa mga ito. Pero pinalaya tayo ng ating tagapagpalaya. Amen? Amen. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Praise God. No, nararamdaman nyo ba yung kagalakan that you've been set free by our Lord Jesus Christ? Amen. Amen? Amen. Now, kung sa tingin mo ay nakagapos ka pa rin sa isang bagay, ang kailangan mo talaga ay si Jesus upang makalaya ka ng tuluyan sa anumang nagpapahirap, gumagapos, at umaalipin sa iyo. Praise God. Okay, 5 things we should remember that there is hope in our Liberator, Jesus Christ. O mga bagay na dapat nating tandaan na may pag-asa sa ating Liberator o tagapagpalaya na si Jesu Kristo. Okay, number 1, Jesus has the power to set free. Si Jesus ay may kapangyarihang magpalaya. Let's see in Colossians chapter 2 verse 15. It says, "And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross." The powers and authorities na tinutukoy dyan ni Apostle Paul refers to the spiritual forces that oppose God. Okay? O tumutukoy sa mga spiritual na puwersa na laban sa Diyos. Ito ay mga kapangyarihan na hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan ito at ito ay mga hukbong spiritual ng kasamaan laban sa kalangitan. Ephesians chapter 6 verse 12, it says, "For our struggle is not against flesh and blood." Ano sinasabi doon? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ito ay mga spiritual forces ng kadiliman na hindi nakikita. In short, may mga tunay na masasamang nilalang na nagpapanatili sa mga makasalanan sa pagkaalipin. At sila ay mas makapangyarihan kaysa sa sino man sa atin. But the good news is, wala silang power o kapangyarihan pagdating kay Kristo. Sabi nga sa scripture na binasa ko kanina, in Colossians chapter 2:15, Jesus disarmed them, their powers and authorities. Tinanggalan niya sila ng kapangyarihan at autoridad, itong mga spiritual evil forces na tinutukoy dyan. Did you see? Sobrang makapangyarihan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Hebrews chapter 2 verse 14, it says, "Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him, the devil, who holds the power of death, that is the devil." Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang siya ay mamatay bilang perfect sacrifice sa kasalanan ng sangkatauhan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay nagapi ng Panginoong Hesus ang dyablo na may kapangyarihan ng death o kamatayan. Amen? At hindi lang dyan nagtatapos, mga kapatid, kundi siya ay nag-resurrect o nabuhay muli. Kaya si Jesus ay may kapangyarihan kung ganon na palayain tayo mula sa masasamang spiritual na pinuno ng kadiliman, mula sa mga kasalanan, mula sa kampon ng dyablo, at kahit pa sa kamatayan. Amen? Ganyan makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na tanggapin at sampalatayanan siya ng isang tao para sa kanyang salvation and true freedom. Amen? Amen. Mag-amen nga yung mga tunay na malaya. Amen. Amen. Okay, number 2, to remember that there is hope
in our Liberator, Jesus Christ. Iba yung ngiti ni Bro Joros ngayon, ha? Iba yung malaya ka ngayon, no? Praise God. Okay, number 2, Jesus has the authority to set free. Amen? Si Jesus ay may otoridad na magpalaya. Ang Panginoong Jesus ay hindi lamang may kapangyarihan or power, kundi may authority na palayain tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Okay? Inuulit ko, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang may kapangyarihan or power, kundi may authority na palayain tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Okay? John chapter 17 verse 2, it says, "For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who have given him." So, ang Panginoong Hesus lamang ang may karapatan or rights and authority na palayain, iligtas, at bigyan tayo ng eternal life. Amen? At ang authority na yan ay bigay mismo ng kanyang Ama o ang Diyos Ama. Praise God. Remember, His authority is not limited. Okay? His authority is not limited. O ang kanyang autoridad ay hindi limitado. Dahil kabilang ang kanyang pamamahala or governance sa langit at sa lupa. Amen? Kahit ang kapangyarihan ng kadiliman ay wala yan sa authority ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, number 3, things to remember that there is hope in our Liberator, Jesus Christ. Number 3, Jesus has the truth that can set free. Si Jesus ay may katotohanan na magpalaya. Kung ang sino man ay napalaya na mula sa kasalanan, sino yung masasabi niyang siya ay na-set free or napalaya na mula sa kasalanan? Kindly raise your hand. Amen. Ngiti na lang para no? Kasi, ganun ba? Praise the Lord, okay? O, sapat na yung ngiti nyo. Praise God. Hap-hap, no? Kung ang sino man ay napalaya na mula sa kasalanan, ay dapat niyang makita ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Dapat alam natin yon. At hindi lang yan kamatayan sa physical, kundi kamatayan sa spiritual na tinatawag ng Bible na second death. Amen? Dapat niya makita ang katotohanan tungkol sa Diyos, na ang Diyos lamang ang makakapagpalaya o makakapagligtas sa tao mula sa kasalanan. At dapat niyang makita ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili, na hindi kayang bayaran ng tao ang kaligtasan o salvation. Amen? Amen. Hindi rin natin kayang pagtrabahuan yan. Kasi nga, that is free o regalo ng Ama. At sino yon? Si Jesus Christ. Okay. Malalaman lamang yan ng isang taong napalaya na, yung alam na niya yung katotohanan tungkol sa kasalanan, katotohanan tungkol sa Diyos, katotohanan sa kanyang sarili. Paano niya malalaman yung mga bagay na yon? Yung taong napalaya na sa pamamagitan ng Word of God. Amen? Amen. O ang salita ng Diyos na siyang truth o katotohanan. John chapter 8 verses 31 to 32. Nakakasunod po kayo? Amen. John chapter 8 verses 31 to 32, it says, "To the Jews who had believed him, Jesus said, 'If you hold my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free.'" Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na naniniwala sa Kanya. Konting background lang dito para maintindihan ninyo. That time kasi is, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng Roman governance. Kasi sinakop sila noon ng Rome during Roman Empire. Sila ay napapalibutan ng mga Roman soldiers. Even yung mga political leaders nila ay mga Romano. Nang sabihin ng Panginoong Hesus na ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila or the truth would set them free, ay hindi niya tinutukoy ang political freedom na ang ibig sabihin ay freedom from oppression or coercion. Alin sa Tagalog? O kalayaan mula sa pang-aapi o pamimilit. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus nang sabihin niya sa kanila, the truth shall make or set them free? Ipinaliwanag ito ng Panginoon sa verse 34. Sabi ni Jesus, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Nais ng Panginoong Hesus na makalaya sila
sa bondage of sin o pagkaalipin ng kasalanan. Kaya niya sinasabi sa kanila, and you will know the truth from the Word of God. At dapat din nila makilala siya ng lubusan, na siya ang tanging liberator o tagapagpalaya. Ituloy nating basahin, and the truth shall set you free. Amen? Dapat malinaw ito sa atin, sabi ng Panginoong Jesus, and you will know the truth, and the truth shall set you free. And this is applicable also to us Christians. Now, ang tanong mga kapatid, pinalaya kanya saan? Amen. Okay, sa pagkaalipin o gapos ng kasalanan, sa mga maling paniniwala, sa kapangyarihan ng kadiliman, at kahit pa sa kamatayan, tayo ay kanyang pinalaya. Amen? Amen. At siya lamang ang maaaring makakapagpalaya o makakapagbigay ng true freedom sa atin. Sabi ng ating key verse in John chapter 8 verse 36, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Okay, tanong ko sa bawat isa sa atin mga kapatid. May puwang ba sa ating puso ang salita ng Diyos? Amen. Amen. May oras ba tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. Hindi ba tayo naiirita? Hindi. No. Amen. At may oras ba tayo pagdating sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita? Amen. Amen. Kasi yan ang katotohanan. At dyan natin makikilala ng lubusan ang Panginoong Hesukristo, our liberator o ang ating tagapagpalaya. Amen? Balikan lang natin ang sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo na nakikinig at naniniwala sa Kanya in John chapter 8 verse 31. Sabi niya, if you hold my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Listen to this mga kapatid. Kung ang salita ni Kristo na napakinggan o nabasa mo ay dumaan lang sa kabilang tenga mo, kung gayon, ikaw ay nasa pagkaalipin pa rin. Pero kung ang salita ni Kristo ay nananatili sa iyo at ina-apply mo ito sa iyong buhay, gaya ng kanyang sinalita, ikaw ay kanyang tunay na alagad at ikaw ay tunay na malaya na. Again, John chapter 8:31, sabi ni Jesus, if you hold my teaching, you are really my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya pakiusap ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid, bigyan natin ng oras o magkaroon tayo ng lugar sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Amen? Dahil dyan natin malalaman ang buong katotohanan sa kanyang mga salita. Amen? Okay. Number 4, things to remember that there is hope in our liberator, Jesus Christ. Okay, number 4, Jesus paid for our freedom. O binayaran ni Jesus ang ating kalayaan. Ang Panginoong Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng true freedom o tunay na kalayaan. At ano yung kanyang pinambayad? Amen. Ano po? Tingnan natin in 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sabi doon, you were bought at a price. Kayo ay binili ng isang halaga. At yan ay ang banal na dugo ni Kristo. At yan ay walang kasing halaga. Ituloy natin ang pagbasa. Therefore, honor God with your bodies. Tignan nyo ha mga kapatid, kung walang pagbububo ng dugo or shedding of blood, ay walang kapatawaran ng kasalanan. At kung gayon, ay walang freedom o kalayaan. Hebrews chapter 9 verse 22, it says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Ano sinasabi doon? Everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, ay dumanak ang kanyang banal na dugo sa krus. Ano sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 7? In Him we have redemption through His blood. Amen? Amen. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo,
ay nagkaroon tayo ng katubusan o redemption, kapatawaran sa ating mga kasalanan, at ng tunay na kalayaan. Amen? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Pagdating sa Old Testament, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Okay? Pagdating sa Old Testament, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Upang mapatawad ang kanilang kasalanan, ay kailangang mag-alay sila ng hayop at yung dugo ng hayop ang magsisilbing kabayaran ng kanilang mga kasalanan temporarily. At yan ay isinasagawa nila once per year. No? Bago ka mapatawad, kailangan mag-antay ka pa ng 1 taon. Praise God! Dahil kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Pero yan lamang ay shadow o anino ng mga bagay na darating dahil pagdating na ng bagong tipan. Hebrew chapter 9 verse 12, it says, He did not enter by means of the blood of goats and calves. Hindi na sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. But He entered the most holy place once for all by His own blood. Sa pamamagitan na ng banal na dugo ni Kristo. At sinabi doon, thus obtaining eternal redemption. At yan ay walang hanggan dahil kapag nagkasala ka, ay maaari kang humingi ng kapatawaran sa Diyos. At hindi yan once per year na gagawin. Amen? Hanggat nandirito tayo sa mundong ito, ay hindi natin maiiwasan ang magkasala. Tama? Kaya nga, kailangan nating humingi ng forgiveness through our faith in Jesus. Hindi na sa pamamagitan ng mga animal sacrifices. Kaya, hindi na required ang paghahandog ng mga hayop. Dahil si Jesus na ang perfect sacrifice para sa lahat ng kasalanan, para sa lahat ng panahon. Anong sabi doon? Once and for all. Amen? Hebrew chapter 10 verse 12, it says, But when this priest, sino yung priest na yan? Refers to Jesus as the highest priest, had offered for all time one sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. At dapat sincere yung paghingi natin ng forgiveness sa Diyos. Amen? Amen. First John chapter 1 verse 9, it says, If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sins, and purify us from all unrighteousness. Amen? Tingnan mo ngayon katabi mo kasi napakaseryoso ninyo eh. Sabihin sa niya, be happy. Amen? Praise the Lord. Kasi napakaseryoso nyo eh. Amen? Amen. Okay, number 5. Okay, number 5 mga kapatid, Jesus is the only liberator. Si Jesus ang tanging tagapagpalaya. Kapag sinabing only o lamang, ay wala ng iba. Tama? Hindi yung sinasabi ng lalaki sa babae na ikaw lamang. Iba yun, ha? Pag sinabing only o lamang, ay wala ng iba. Amen? Nag-iisa. Okay? Walang ibang makapagliligtas at makakapagpalaya sa atin ng totoo mula sa mga kasalanan, sa kapangyarihan ng dyablo, sa mga heresy o maling paniniwala at aral, kabilang ang kamatayan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Amen. Siya lamang ang may power, authority, and truth to set us free. Amen? Amen. Okay, Acts chapter 4 verse 12, it says, Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must save. We must be saved. Okay? Sinasabi ulit dyan, salvation is found in no one else. Yan lamang ay ang ating Panginoong Hesukristo. And that powerful name, gaya ng ating kinanta kanina, sino yon? Jesus. Amen? Jesus. Okay, para sa dagdag kaalaman ng bawat isa, mga kapatid, the name Jesus means, ano ibig sabihin? Savior. Amen? And is derived from the Hebrew name Yeshua. Diba? Lagi natin kinakanta yung Yeshua.
Diba? Napaiyak nga si Bro Joros dun eh. Ano yun? Tapos, kantahin mo nga. La 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 la. Praise the Lord. Okay? Amen. Okay. Ngayon, yung Yeshua, which translates to Yahweh saves or Yahweh is salvation. Focus lang dito mga kapatid. Okay? In John chapter 14 verse 6, Jesus states, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lamang ang tanging daan, katotohanan, at ang buhay. At ang buhay na tinutukoy dyan ay ang eternal life. Amen? At sabi niya, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. Amen? Walang ibang nakapag-claim yan ayon sa history na other religion. Okay, kahit pa si Buddha ng mga Buddhist, Muhammad ng Islam, and Brahma of Hindus. Okay? Kundi ang ating Panginoong Jesus lamang at tayo'y lubusang naniniwala dahil ito'y sinabi ng Bible na siyang word of truth o salita ng katotohanan. Amen? Okay, laging tandaan mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo lamang ang nagbibigay ng tunay na kalayaan or true freedom. Kaya napakahalaga na tanggapin at sampalatayanan natin siya bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen? Amen. Walang ibang makakaputol o makakawasak sa nakagapos na nagpapahirap o umaalipin sa iyo, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Maaring yan ay addiction sa napakatagal ng panahon at nasanay ka na dito, or yan ay comfort zone mo. Okay, ang comfort zone is dangerous kasi nalilimitahan ang iyong growth and progress o kaya ay mga habitual sins at iba pa. Si Jesus lamang ang makakaputol o makakawasak niyan. Amen? Amen. Kung ano man ang umaalipin sa iyo ngayon, ibigay mo yan sa Panginoon. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na kalayaan tungo sa mas masagana at mas magandang buhay na ino-offer sa iyo ni Jesus. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon at gusto niyang maging tunay na malaya tayo upang maibigay din natin sa Kanya ang nararapat na paglilingkod or service na para sa Kanya. Amen? Remember that Jesus is our liberator o tagapagpalaya. Jesus has the power to set free o may kapangyarihang magpalaya. Jesus has the authority to set free o may otoridad na magpalaya. Jesus has the truth that can set free o may katotohanan na magpalaya. Jesus paid our freedom o binayaran ni Jesus ang ating kalayaan. And Jesus is the only liberator. Amen? O ang tanging tagapagpalaya ng sangkatauhan. Okay, this is our application mga kapatid. Dapat nating ibahagi ang katotohanan ito upang mapalaya din ang iba mula sa kanilang pagkakagapos o pagkakaalipin ng kasalanan, sa kapangyarihan ng dyablo at sa mga maling paniniwala. Amen? At dapat nating i-exercise ang kalayaan or freedom na ating natanggap sa Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya. Okay? Upang maglingkod sa Kanya at hindi upang gumawa ng kasalanan. Remember, ikaw ay malaya na or set free mula sa mga kasalanan through the Lord Jesus Christ, our only liberator o ang ating tanging tagapagpalaya. Amen? Amen. May i-declare mo kaya na ikaw ay tunay ng malaya. Amen. Amen. Praise God. Nice ko po magsitayo tayo lahat. And let me end it with a prayer.